So eto na nga, naglabas na ang COMELEC ng kanilang explanation. Pero para sa akin ay palusot ito. Tungkol ito sa nangyayaring online voting, mga kababayan, na may mga lumalabas daw na mga pangalan na hindi naman nila binoto. So eto, I can call this palusot kasi it's unacceptable para sa akin. Palusot talaga to. Pero, tulungan niyo muna ako dito. Ito yung statement nila. Kung mapapansin ninyo, first statement, April 13, 2025. Yung statement nagsabi sila na merong nagaganap na mga ganitong pagdududa na may kumakalat sa Facebook. Pero tingnan nyo dito, Intramuros, Manila. Nakarating sa kaalaman ng Commission on Elections na may isang post kaninang umaga ng April 14, 2025 na kumakalat sa Facebook patungkol sa di umano'y pagboto ng isang registered overseas voter mula sa Singapore. Hindi ko maintindihan. April 13 yung press statement. Pero yung pangyayari, sa sumunod na araw pa. April 14 pa. So inaasahan mo ito, COMELEC, na may ganito? Nag-prepare ka na ng statement ng April 13? Pero yung pangyayari, April 14 pa. Parang ganito. April 13, naglabas ako ng statement na hindi ako nanakaw yung bike ko. Para sa kaalaman ng lahat, nanakaw yung bike ko. April 13 ko sinabi. Pero April 14 pa, nanakaw yung bike ko. Alam ko na mananakaw yung bike ko ng April 14, kaya nag-release na ako ng statement ko o notice na nanakaw yung bike ko ng April 13 pa lang. Hindi ko maintindihan. Pakipaliwanag, COMELEC. O ako lang talaga yung hindi makaintindi. Hindi ako makaintindi nung parang ganito sa office. Sumulat ako sa boss ko. April 13, 2025. Boss, hindi ako makakapasok bukas kasi magkakasakit ako. 'Di ba? Hindi pa nangyayari. Sinabi ko na. May statement na ako. Hindi ko maintindihan. Bobo ba ako? Hindi ko maintindihan? O talagang may mali lang? Ito pa. Yung nasa baba. Ayon sa naturang post ng isang Jefferson Salazar Bunuan na na-share din ng iba pang accounts gaya ng kay Kifi Chu. May lumalabas umanong ibang mga pangalan ng mga kandidato sa pag-e-endorso sa pagkasenador o iba pang bukod pa sa kanilang mga ibinoto. By the way, si Kifi Chu ay si Crisette Laureta Chu at ngayon ay na-down na yung kanyang Facebook account. Huwag nating kakalimutan na inamin mismo ng COMELEC at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno through Facebook na meron silang ugnayan sa isa't isa. Tama kaya na yung COMELEC ang nag-report sa Facebook kay Kifi Chu o yung account ni Crisette Laureta Chu? Huwag nating kakalimutan na yung naunang account ni Crisette Laureta Chu ay na-down na din. Huwag din nating kakalimutan na yung COMELEC mismo ang nag-report doon sa video ni Attorney Respicio na ipinapakita niya kung papaano o pwede o maaaring mahack yung mga VCM kapag nakakonect sa internet. COMELEC ano to? Focus. Eto malala. May statement yung isang parang ito yung pinaka-head ng online voting or overseas voting. So, pakinggan natin to. Tingnan natin kung katanggap-tanggap. Ay, bago pala yan. Hindi. Ito muna pala. Ito yung sample. Ito sinend ni Jeanette. Salamat sa kay Jeanette, ha. Panorin. Online voting nito. So, ito, chinecheck niya yung resibo, pinaka-resibo. Ito yung lumabas, mga kababayan. Grabe naman si Kuya kasi naka-electric pan. Ito yung lumabas sa boto ko. Binoto ko straight PDP laban. O, straight PDP laban. Ito yung lumabas, mga NPA. Mga NPA daw yung lumabas. Sino-sino yan? Sino to? Balon Roberto. Yung
Oh, Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. Manoy. Busita oh, pangalan pa Busita daw. lang, buisit. Busita daw. Pangalan pa lang, buwisit na. Oh, ito, binoto ko to, Marites. Oh. Oh, Espiritu, NPA to. Oh, look espiritu daw. NPA ka daw. Yellow style. Partido Lakas ng Masa. Oh, nga pa si ano? Rebellia, Ramon. Rebellia. Pati Bong Revilla daw. Uy, bayad dyan ba yun? Rata naman to. Si Budot sa lumabas. Siguro. Saksyon. Buti natin si Pastor Kibuloy. Mali. Pero di kasi nakaano si Pastor, nakalagay sa PDP. Kaya ano, pag yung ibang PDP, di lumabas. Oh, ito. Mga kaliwang grupo to. Mga kaliwang grupo daw. So, eto, puntahan natin. Yung palusot. Ang napalusot talaga to eh. Palusot. Sir, may kumakalat po na post about how Galing to ng, I think, Rappler. In Rappler, we trust. the person here in Singapore just voted. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin doon, sir? Oh, yeah. So actually part siya nung process. It was designed like that. So yung sinasabi So, part daw ng process yun. Yung mga nagpapakita, yung mga pangalan na hindi naman binoto. Part daw ng process. Pakinggan natin. nila is yun yung ballot locator. So after bumoto nung botante, makikita yung page na yun, nakalagay dun yung ballot ID. And then Okay. using that ballot ID, may makikitang QR code dun sa ilalim. Then it will lead them to a link na po pwede lang input yung ballot ID doon and then ipapakita yung plain text hash nung Plain text hash. Hindi ipapakita kung ano yung sino-sino yung binoto mo. Ano pala silbi nun? Ano pala silbi nun? Kung hindi naman ipapakita, di ba yun yung way mo para i-check mo kung yung mga binoto mo ay lumabas nga doon sa resibo mo. Hash daw yun, hash. Alam na natin na yung hash na yan ay madaling i-edit yan kung may control ka doon sa website. ballot. So actually, it's the plain text version of the ballot itself. So yung makikita nila doon, if they actually scroll from start to finish, what they will see is all the list of candidates. Kalokohan. Ba't ganyan nyo pa nilagay? So yung, yung code, may intindihan yan ng mga ordinaryong Pilipino? Nililito nyo mga Pilipino. Yun lang yun. That are in the ballot itself. So po pwede nilang i-compare yon sa ballot face, which can also be found in the COMELEC website. So they Wala ngang silbi yun. Anong pakialam nila sa mga iba pang tumatakbo? May iboboto na yan. Ba't kailangan pang i-compare? Paano mo i-compare yan? Parang sa Ilocano, kinakaykay timanok. Parang pinakbit, halo-halo, hindi maintindihan. Puro code, puro hash. Ano ba yan? will see that it's all the complete list of candidates for senators as well as party list. They will not really see yung actual na binoto nila doon because it is encrypted. So it is Patay. So walang paraan yung isang OFW o yung isang Pilipino na sa abroad na bumoto ng online para ma-check niya kung yung binoto niya ay pumasok nga. Ay yun nga yung mga pangalang binoto niya na lalabas sa resibo. So there's no way you can check it, guys, kung tama nga yung mga pumasok na binoto mo sa aktual na binoto mo. Kaya nga sinasabi ko, palusot to. Walang kwenta to. designed like that. Kasi if it's physically seen by anyone, so nawawala na yung sanctity or secrecy ng pagboto. So Katarantaduhan. 'Di ba? Yung normal na pagboto. Boboto ka.
Pipila ka. Kuha ka ng baluta. Magsha-shade ka ngayon. Tapos mong mag-shade. Papasok mo ngayon doon sa machine. Pagkatapos doon sa machine, lalabas yung resibo. I-check mo ngayon doon. O, tama ba yung mga lumabas sa resibo? O, eto ba yung binoto mo? Wala ba dyan yung binoto mo? O, totoo ba to? Kung hindi, ay kung sabi naman ng botante, okay, idadrop mo ngayon ulit sa isang box para hindi mo mailabas. So ito, wala na. Hindi mo makikita. Hindi mo ma-check kung tama yung mga binoto mong lumabas doon sa actual, doon sa resibo. Wala. Hindi mo makikita. So katartaduhan. So yun naman din siya. I-check lang nila completely and they will see that it's really just all the list of candidates. Yan. Nilagyan nyo pa ng ganyan. Wala naman palang kwenta. I-check lang pala kung kompleto lahat ng mga kandidato. Hindi yung way na yan ay yung pag-check kung tama ba yung mga binoto nilang lumabas dyan. Okay, I think, sir, the confusion came from how, diba, it's a code eh. Parang Yes, it's not a yes, yes. straightforward It's not ballot a- phase. Bakit po ganun? So it's so plain text version siya. So ibig sabihin, it's how the machine or the system reads the ballot face. So kung tayo as an individual, nakikita natin there's colors, there's how the layout is designed. So yun siya, it's a hash. So it's how the machine has read the ballot itself. Kaya Wala na nga kaming pakialam dyan kung paano pa binasa yung balota. Kung ano yung language ng computer na yan. Ang sa mga OFW o sa mga bumoto sa ibang bansa, ang gusto nilang makita ay kung tama yung resibo na lumalabas. Wala silang pakialam dyan. Kung yan yung listahan ng mga ng mga iboboto, walang pakialam yan. Ang importante, nandun yung pangalan ng iboboto nila, pipiliin nila, at ang gusto nilang mangyari, makita nila na yung mga binoto nila ay tugma doon sa resibo. Anong kwenta niyan? Walang silbi, walang kwenta yan. ganun yung itsura niya. So it's machine language actually. Yeah. Okay, if it's machine language, sir, parang baka isipin din ng mga voters, parang it's not voter-friendly. So, ano okay. kaya yung pwedeng Yes, masagot yes. for them? Yung purpose din talaga niya, kasi we mentioned before, diba, na it's auditable. So, yun nandoon yung transparency ng digital voting or Asan nga yung transparency? Kung mismong yung sarili nilang resibo ay hindi nila makita. Asan ang transparency? Nagpapanik ang mga tao kasi hindi nila makita yung resibo nila kung tama o mali. internet voting. So, after we've already gathered all the ballots and everything, so, yung mga hash na yan, that programming language, i-consolidate siya afterwards, when everything is, when all the votes have been cast, and then doon natin makikita din. Teka, akala ko ba hindi yan yung resulta? Yung mga nagpapakita na yan. Akala ko ba hindi yan yung resulta? Bakit i-consolidate yan? Listahan yan ng mga lahat ng kandidato. Kaaksabi mo lang eh. Bakit yan ang i-consolidate? Ang i-consolidate mo dapat yung resulta. Ang problema, hindi nga makita ng mga bumoto yung resibo kung tama o mali. Yun yung problema. Alusot, pamor. Yung results niyan will actually be tested rin before we count all the ballots din eh. We will test if the system has correctly counted all the votes as well. And So pagkatapos pa ng eleksyon, pag nagsara na, saka kayo magte-test kung gumana o tama yung ginawa nung program? Wow! Wow! Pagkatapos guys ng boto, saka i-check kung tama yung ginawa nung application. Ang galing! all the results will also be made available to the public. Na yun naman is yun na yung user-friendly niya. Wala na. Yung resulta na ang ipapakita ninyo. Ang gusto ng botante ay makita yung resibo niya kung tama ba o mali yung lumabas.
mas maiintindihan po nating lahat. Hindi yan maiintindihan. Hindi maiintindihan yan. Pinakita mo na yung resulta na lang eh. Total na eh. Paano pa yan? Individuals. Okay. So is there a way po, sir, na yung voter can still see clearly that the system read their votes? For now, yes, yun yung ano talaga siya. Yun na yung proof that your vote was cast. Paano magiging proof nga na nakast yung vote niya? Nasaan nga yung resibo? Kasi hindi natin inalaw na na makita siya ng voter or ng any individual after voting. Kasi Patay tayo dyan. Inamin na niya, hindi daw inalaw ng COMELEC na makita nung botante at nung sino man yung resulta o yung resibo. Yung resibo, guys, walang nakakakita kahit sino. So, napakadaling dayahin, ibahin ang resulta. Kasi maging yung botante, hindi niya alam kung pumasok ba yung boto niya o hindi sa tamang kandidatong gusto niyang iboto. yun yung gusto nating i-prevent, na ma-screenshot or ma-picturean yung balota, and then someone, an authorized individual, would also see kung sino yung binoto nung tao. Kasi gusto rin natin i-prevent yung mga vote buying issues. Kalokohan! Sino bang gumagamit ng online voting? Hindi ba't mga OFW? Sa tingin ninyo, yung mga OFW, ibebenta yung boto nila? Magkano? 500? 1,000? OFW talaga? Yun yung i-prevent ninyo, yung mga OFW na ibebenta yung boto nila? Okay lang ba kayo? Talaga lang ha, OFW pa yung magbebenta ng boto nila? What the hell? Harap-harapan nga dyan sa Pilipinas. Namimigay ng pera, namimigay ng ayuda para sa boto. Tapos ngayon, aakusahan ninyo ang mga OFW na kami pa yung magbebenta ng boto namin? Okay lang ba kayo? Uulitin ko ha. Okay lang ba kayo? OFW talaga ang magbebenta ng boto, doon kayo natatakot? My goodness! Hindi ko maintindihan ang klaseng utak ng mga nasa gobyerno. So yung mga OFW pa talaga ha? My God! Di ka panipaniwala. Yung mga ganyan, and also to protect nga yung sanctity and secrecy nung pagboto ng botante. To protect the sanctity and secrecy. Pati yung mismong bumoto, sarili niyang boto, hindi niya alam. Sobra-sobra namang secrecy yan. Pati yung sariling boto ko, hindi ko alam kung totoo ba yung pumasok o hindi. Ay, ang galing. Sumobra tayo sa secrecy. Transparency, sabi mo kanina, tapos secrecy na. Secrecy maging sa taong bumoto, balota ko yan. Isisikreto mo sa akin kung ano yung resulta. Anong kalokohan to? COMELEC, ayusin nyo nga. Tong Supreme Court, alam ko marami kong ginagawa, may petition na ipatigil to. I-TOR to. Pero walang nangyari until now. So yun na yung palusot ninyong mga hayop kayo. Tinatarantado nyo ang mga Pilipino. Ang gagaling talaga ninyo. Pinapaikot nyo yung mga Pilipino. Akala nyo naman mga bobo pa ang mga tao ngayon. Hoy, hindi na. Magagaling na ang mga Pilipino, hindi na katulad dati na magre-release lang kayo ng ganyang statement na kalokohan, maniniwala na kami. Alam nyo naman na yung COMELEC, yung departamento na yan, ang isa sa pinaka-questionable ang kredibilidad pagdating
sa halalan. Tapos ganito ang gagawin ninyo. Bakit ba kasi pinagmadali-madali nyo ito? Okay naman yung mga Pilipino na pupunta sa mga embahada. Okay naman napupunta ang mga Pilipino sa mga konsulada. Okay naman sa mga Pilipino kahit na by mail yung pagboto. Bakit atat na atat kayong i-online voting ngayong 2025? Ano ba to? Testing pang 2028? Ano ba to? Trial and error? Kasasabi mo lang din kanina. Saka palang malalaman kung ginawa ba nung apps o nung program yung trabaho niyang tama pagkatapos na ng eleksyon at magbibilang na kayo. Ang galing!